Tapos mag-iiwas ka na sa mga tropa mong walang ginawa kundi lumaklak ng lumaklak at mamulutan ng sisig, chicharong bulaklak. Dahil pag nagkasakit ka, kadaya, ang sasabihin sa inyan, get well soon lang. Pagaling ka, bro. Alright, so magandang araw sa inyo mga kadaya, no? Ito marahil madalas mo itong marinig sa mga taong walang alam, no? Iwasan mo kanin. Huwag ka nang kumain ng kanin sa gabi. Pag hindi ka kumain ng kanin, no? Ibig sabihin, tapos sanay kang kumain talaga ng kanin, no? Bago ka magpapayat or magbawas ng timbang, siyempre maninibago yung katawan mo, kaibigan. Diba? Ang mangyayari niyan, ginugutom mo yung sarili mo. Ganun ang mangyayari nun. Tapos anong ipapalit mo? Isaw, fishball, kwek-kwek, lahat ng mamantikang pagkain. Yun ang ipapalit mo, di ba? Tama? Hindi ka nga nagkakanin. Tumitira ka naman ng Red Horse. O, di ganun din, bro, di ba? Pinahirapan mo lang yung sarili mo. So, anong nangyayari, mga kadaya, no? Lalo ka lang tataba. Kasi gutom na gutom ka eh, lalo na pagdating ng gabi, hapunan. Yun yung pinakamatinding cravings, yung pagdating ng hapunan. So doon ka ngayon lalamon, kung hindi ka nag-almusal, hindi ka nagtanghalian, pagdating mo ng hapunan, pitas ang 5 kalderong kanin sa'yo. Diba? Totoo? Ako mga kadaya, no? Hindi naman ako nutritionist, hindi rin ako instructor ng gym, no? Pero based on my experience, ginawa ko rin yan. At masasabi kong mali. Although may mga program na hindi talaga nagkakanin yung iba, di ba? Yung iba nga, nagpa-fasting pa. Pero hindi para sa lahat, bro. Kaya nga sabi ni Carlos Agassi, do what works for you, di ba? Do what works for you. Nice accent. Pakiramdaman mo yung katawan mo, brother. Kung saan ka komportable. Kasi hindi lahat ng para kay Juan, para din kay Pedro. So, magkakaiba tayo, di ba? Minsan may mga diet na hindi naman effective sa'yo, pero effective sa iba. Ganon din sa pag-workout, bro. Yung mga ibang nag-gym, pag pumasok, puta, bubuhat ka agad ng mga 200 kilos para magpasikat dun sa mga kasamahan niya sa gym, di ba? Puta, nangyayari, Brad, lalo kang lolobo. Kasi sa totoo lang, hindi naman kaya ng katawan mo yung ganong kabigat, eh. 220, tapos kakabago-bago mo lang sa gym. Di ba? Puta, yung iba nga, naglalakad lang, eh. Pumapayat, eh. Alam mo kung anong sikreto, brother? Kontrolado nila yung kinakain nila. Tawag doon kadaya, disiplina. Kasi pag hindi mo dinisiplina yung sarili mo, kahit anong gawin mong workout, kaya mag-gym ka pa araw-araw, minuto, eh kung lumamong ka naman, brother, 3 kalderong kanin, lagi mo pang ulam yung masasarsa, yung mga minudo, adobo, eh pitas ka dyan, brad. Hindi natin kalaban ng kanin, kaibigan. Pwede ka naman kumain no, sa totoo lang eh. Kontrolin mo. Parang ganito. Almusal ka ng 1 kanin sa umaga, 1 cup, 1 gulay, 1 itlog. Nagko-coffee ka, di black coffee, di solid na yun. Tanghalian, 1 kanin ulit, 1 ulam, 1 gulay. Sa hapunan, ganun din. Alam mo yun, hindi siya boodle fight. Tapos mag-iiwas ka na sa mga tropa mong walang ginawa kundi lumaklak ng lumaklak at mamulutan ng sisig, chicharong bulaklak. Dahil pag nagkasakit ka, kadaya, ang sasabihin sa inyan, get well soon lang. Yun lang. Pagaling ka, bro. Diba? Tama ako. Yung iba naman, ayaw maglakad, ayaw mag-jogging kasi wala daw bagong sapatos. Anak ng toko ang dahilan niya, no? Eh kahit nga nakapaka, pwede. Pag gusto, kadaya, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Hit sa lahat, kadaya, pag sobrang ang taba, ang hirap pumanap ng damit, pantalon. Lahat masikip. Mabilis uminit ang ulo mo, mabilis ka mapikon. Kahit sa maliliit na bagay lang. Sa tingin mo, maganda ba yon? Lalo na kung isa kang performer. Di ba ang pangit? Kaya kung ako sa'yo, brother, simulan mo na ngayon. Huwag bukas, huwag mamaya, huwag sa 1 buwan, huwag sa 1 taon. Ngayon na. Tara, let's go. Peace.